naman may capacity siya or meron siyang ability to accept yung ating electron or electron acceptor naman, yun naman si Bronsted-Lowry base. And then, kapag ang resulting product, kapag sa product yung nag-accept ng proton, siya na ngayon ang mas lamang ang positive charge. And therefore, siya na si conjugate acid. So, yung nag-loose up ng electron, siya na ngayon ang conjugate base. Okay? So, yon. And then, amphiprotic, ito yung pwede siyang mag-loose up at pwede ding mag-gain or mag-accept ng electron. So, ito naman ang example natin ay water. Diba? Generic example. So, ang pagiging acidic or basic niya ay nakadepende sa kung kanino siya magre-react. Okay? So, ayan. Chemical equilibrium. Pasok tayo dito. Naalala pa ito? So, ito yung general equation natin pagdating sa pagkuha ng equilibrium constant. So, kung given tayo ng reaction na to, then yung kanilang mga stoichiometric coefficient or yung itong mga number of moles ng each of the species kapag kinompute natin or ginawa natin siya ng equation, ito yung magiging mga exponent ng concentration nitong mga species na ito. Sa quiz, may mga nagkamali pa sa PNA, pagkuha ng PNA. Di ba? Kinukuha natin yon negative logarithm ng concentration ng ating concentration in terms of molarity. The molecular, tawag dyan, the molar analytical concentration. Yung negative log ng molar analytical concentration natin, yung ating gagamitin sa computation for the potential. Potential ng sodium, potential ng hemoglobin, diba? Yun yung pinapahanap sa atin sa quiz. So, yun ay inyong tatandaan. Wait lang. Hindi kong kati-kati. And then, ano ang sabi natin? Kung ang resulting product or ang reactant daw ay pure liquid, pure solid, or kung ang solvent daw ay present in excess, or no term for this species appears in the equilibrium constant expression. Okay? Tandaan, pag pure liquid, pure solid, or solvent is in excess, so hindi na siya kasama sa ating computation. Pag in excess yung solvent mo, ibig sabihin, sobrang taas ng concentration niya. So, pagka isinali natin siya dito sa equilibrium constant expression, so iba yung ma-alter ng malaki yung magiging result natin, no? So, mangyayari na lang, so for example daw, ito, ang product niya daw halimbawa ay dito, naka-Z. So, kunwari, ang nakuha daw ay pure liquid. For example, water ang isang byproduct. So, pure liquid yon, diba? So, hindi na natin siya isasama. So, yung isang product na lang ang gagamitin over both of the reactants. So, kung ang water naman ay halimbawa ay nasa reactant, so, yun naman ay kung ang water or ang pure liquid or pure solid naman ay nasa reactant, so ganon. So, sa ilalim naman magkakaroon ng
isang expression lang or isang factor lang. So, K daw is tatandaan natin is a temperature-dependent numerical quantity which we call the equilibrium constant. Okay? So, itong K na ito, equilibrium constant siya. Yan ay symbol niya. Ano? By convention, the concentrations of the products as the equation is written are always placed on the numerator and the concentrations of the reactants naman ay nasa denominator. So, ito yung example. Parang ito din yung ginamit natin parang last time. So, equilibrium constant expression daw na tatlong iron na solid, ayan, meron siyang nakalagay na solid. And then, 4 na water. Uy, ba't ang water ay nakalagay? Okay. So, wala siyang symbol. Makikita nyo. Walang nakalagay dito na liquid si water. So, ibig sabihin, hindi siya pure liquid. It can be, yung water na yan, merong, may presence na, may part siya na water vapor or steam or in the form of halo ng solid and gas. So, hindi siya naka-specify. And then, yielding ferric oxide or Fe3O4 na pure solid din. And ang isa pa nating product is hydrogen na pure gas naman. Okay? So, kapag inisinulat natin siya sa constant, equilibrium constant expression, hindi natin isasama ang pure solid na reactant at pure solid na product. So, product natin, kasi di ba nakalagay lang naman, pure solid and pure liquid. So, considered pa rin yung gas, kahit siya ay pure gas. Ano? So, hydrogen gas, yung product, raised to, ano ba yung kanyang stoichiometric coefficient? 4 over water, ito lang sa reactant ang gagamitin natin, raised to stoichiometric coefficient niya na 4 din. Alright? So, the equilibrium constant Kc for the reaction, yan daw, 2 mole ng NOCl na gas ay yielding 2 nitrogen monoxide plus chlorine gas. Okay? And then, reversible daw itong reaction na to. Could be chlorine gas plus nitrogen oxide yielding NOCl. So, nung binalance itong equation na to, tingnan nga natin. 2, 2, 2 NO, 2 N, 2 O, Cl2. Balance naman. Tapos dito, 1/3. Sige nga, computein nga natin ito. Ay, walang concentration. Paano natin gagawin? So, in this case, para makuha natin itong equilibrium constant na ito, so gagamitin natin lahat kasi wala namang pure liquid and pure solid. So, ang ilalagay natin ay
NO raised to 2, and then Cl2 raised to, wala naman siyang exponent kasi 1 lang naman yung kanyang coefficient, over NOCl or NOCl na reactant raised to 2. Okay, so ito daw yung kanyang standard equilibrium constant. And then for this expression naman, so mababaligtad. Kaya hindi sila pareho kasi reversible yung reaction, sabi natin. Pero kasi in this case, nasa baba naman, nasa denominator na si NOCl kasi siya na yung product. And then nasa reactant mo naman yung chlorine gas and nitrogen oxide. Kaya yung kanilang equilibrium constant, Kc, ay magkaiba. Okay? So, ito daw yung mga, di ba parang pag-usapan din natin to last time, napadaanan natin. Equilibrium constants na ginagamit sa analytical chemistry, ito ay nakadepende sa type of equilibrium or type of reaction. So, halimbawa daw, dissociation of water. So, yung makukuha nating equilibrium constant sa kanya ay tinatawag na ion product constant or Kw. So, ganito yung kanyang expression. Okay? So, bakit ito lang? Consider dito na si water ay pure liquid. Kaya wala siyang denominator. Heterogeneous equilibrium between a slightly soluble substance and its ion in saturated solution. So, ang makukuha natin na equilibrium constant dito ay solubility product or KSP. So, dito, since pure liquid ang barium sulfate or BaSO4, wala din itong denominator. Product lang. Okay. So, dissociation of a weak acid or base. So, makukuha natin equilibrium constant niya ay dissociation constant, Ka or Kb. So, dito, given tayo niyan, makikita nyo na acetic acid or, acetic acid or CH3COOH lang yung ginamit sa denominator kasi pure liquid yung water. Could be solvent si water and then present siya in excess. Diba sabi, hindi din daw natin siya i-consider. Then, ang numerator natin ay yung kanyang reactants, kanyang product pala na hydronium ion and acetate ion. Okay? Wait lang.
Okay. Okay, sorry for the interruption. Bakit naman nag-leave na ng meeting si Giancarlo? Okay. Nasa na tayo? Going back. Nandito na tayo sa formation ng complex ion. So, ito naman ang symbol niya. Makikita mo siya ay beta. Beta. Beta carotene. Charis. Nickel daw, kunwari, nickel cyanide, elemental ion plus din, so forming complex. So, ganun din siya, product over reactant. Ito lang yung tawag doon sa kanyang equilibrium constant. Kumbaga, pare-pareho siya na equilibrium constant. Iba-iba lang yung tawag kasi nga, depende siya sa anong type ng reaction yung pinahahanap sa atin. And then, oxidation reduction equilibrium. So, redox. So, redox constant or redox equilibrium constant. Ganun ulit, product over reactant. And then, ano nangyari? Ba't nagtuloy-tuloy? So, halimbawa daw naman, distribution equilibrium, so K sub D. So, equilibrium of distribution for solute between immiscible solvent. So, ganun din, product over reactant. Okay? Pare-pareho lang sila. Basta yun natatandaan nyo. Kapag ka-equilibrium constant, product over reactant. Parang na-touch nyo na din to sa GenChem. So, applying the ion product constant, diba? Ion product constant. Nasaan ang ion product constant? Ito. So, ion product constant for water. Yan. Aqueous solution contains small concentration ng hydronium and hydroxide ions as a result of dissociation reaction. So, kunwari daw, yung water nga, nag-undergo ng dissociation. So, ito yung kanyang magiging product, hydronium ion and hydroxide ion. And then, the equilibrium constant for this reaction ay, of course, products. So, concentration ng hydronium ion times concentration ng hydroxide ion. Wala silang exponent kasi wala naman silang stoichiometric coefficient. All over concentration ng ating water. And then, raised to 2 dahil stoichiometric coefficient niya ay 2. So, paano daw itong ginawa? Okay. So, parang by derivation ay nag-cross multiply lang. So, K times water squared. So, is also equal to hydronium ion times hydroxide ion concentration. Okay? So, yung constant, ion product constant ng water na Kw is also equal to this equation and this equation. Okay? So, in a dilute aqueous solution, the molar concentration down ng tubig, halimbawa, so ito, paano kinuha? Density ng tubig ay 1 gram per ml. Di ba, para makuha natin ang molarity, kailangan siya ay moles ng solute over liter ng solution. So, in this case, since siya ay pure water, so, ang kanyang molar concentration ng solute niya ay tubig din. Diba? Naghalo ka ng tubig. Tubig sa tubig. Okay? So, kung 1 gram per ml yung density ng water, then, ang equivalent niya
to gram over liters ay ito. 'Di ba? Times 1,000. So, pinasimplify lang yan dyan. Pero, yan talaga ay nanggaling dun sa 1 gram per ml times 1,000 ml over 1 liter, makakancel mo yung ml. Kaya, naging 1,000 grams water per liter ng water. Kaya lang, kapag ka molar, sabi kasi molar concentration, so, ang hinahanap natin ay in moles. So, itong 1,000 grams ng water, kailangan pa natin siyang i-divide by the molecular weight ng water, which is 18 grams per mole. Para lumabas yung makakancel natin to, grams. And then, ang makukuha nating unit ay mole per liter, which is your molar concentration unit. So, 1,000 divided by 18, then you'll get 55.6 molar. Okay? So, yun yung dilute aqueous solution daw. Yan daw ang molar concentration ng ating tubig. Okay? So, kung halimbawa daw, meron tayong 0.1 mole ng hydrochloric acid sa 1 liter ng water, and then the presence of this acid will also shift the equilibrium to the left. Originally, there was only 10 to the negative 7 mole per liter ng hydroxide ion to consume the added protons. Therefore, even if the hydroxide ions daw ay converted into HO, siguro H3O to, or H2O, converted into water, the water concentration will increase to only konti lang. So, ito daw. Anong pinag-uusapan? From here, 55.6 moles per liter, mole ng water per liter ng water, plus 1 liter ng water. Tama ba? 1 times 10 to the negative 7. Okay. So, itong 1 times 10 to the negative 7 mole ng hydroxide ion per liter ng water ay nakuha natin. Saan natin siya nakuha? Nakuha yan sa dissociation, concentration yan. So, parang ito, molar ng water. Kukunin mo yung hydroxide. So, kung gagamitin mo yung kanyang stoichiometric relationship, and then, i-divide natin yung mole. Ayun na pala, hindi pala siya i-move ng grams. So, stoichiometric relationship, then we'll get mole ng hydroxide. Stoichiometric relationship ng water at hydroxide ion based sa equation na ito. Okay? Times 1 mole ng water over mole ng hydroxide solution. So, ito lang din yung, bakit mali? Ba't ito ay 0.1 mole ng hydrochloric acid? Sige nga, balikan nga natin to sa Sabado kasi nalilito ako. Ba't hydrochloric acid tapos ito ay naka-hydroxide? Mas maganda kapag isinulat natin to sa board eh. Balikan nga natin yan. Paalala nyo sa akin page 24. Okay. So, dito, ito'y kadugtong pa rin. Yung 10 to the negative 7 molar ng hydroxide ion, hydroxide ion over yung original na concentration ng water natin na 55.6 molar times 100, then we'll get 2 times 10 to the negative 7%. So, ito daw yung naging increase
or naging naging increase ng concentration upon adding solute. Upon adding yung ating 0.1 mole per liter na hydrochloric acid. So, ito, sinubstitute lang natin dito sa equation na ito. Sinubstitute natin yung value. So, K times 55.6 squared, dahil 2 ang kanyang stoichiometric coefficient, equals KW equals 1 times 10 to the negative 14, given daw tayo ng temperature na 25 degrees Celsius. So, yun pa rin ang ginagamit natin na ambient temperature, 25 degrees Celsius. So, the ion product constant for water is 1.008 times 10 to the negative 14. For convenience, we use the approximation at the room temperature. KW is 1 times 10 to the negative 14. So, ito ay dinerive lang. Pinakita lang kung ano ang talagang value ng ion product dissociation ng water. So, sinasabi daw na ang ion product dissociation or ion product constant ng water ay temperature dependent. Yan. So, dito makikita natin yung temperature dependence ng KW. So, makikita natin dyan, very mababa ang kanyang concentrate, ang KW or the ion product constant at 0 degrees Celsius. And then, pumalo siya ng 1.01 kasi 1.008 yan, di ba? So, 1.01 times 10 to the negative 14 sa 25 degrees Celsius. And then, kapag dinoble up natin yung temperature at 50, we'll get 5.47 times 10 to the negative 14. And then, kung 100 degrees Celsius naman, so ito na yung boiling point ng water, 49 times 10 to the negative 14. Tingnan nyo yung difference from freezing point na 0, 0.114 lang. And then at 100 degrees Celsius, 49 na tayo. Ano? So, ibig sabihin, mas mataas ang KW as the temperature increases. KW is only applicable to water, ha? KW, kaya siya W. Kay ion product dissociation ng water. Solubility product constant. So, most sparingly soluble salts daw are essentially completely dissociated in saturated aqueous solution. So, halimbawa daw, may excess daw tayo na barium iodate. So, ito yon BaIO32 na pure solid. Bakit ito ay ginamit pa din? Iodate is equally braided with water. Okay. So, kunwari may water pala siya dyan. The dissociation process is adequately described by this equation. So, makikita daw natin, so ito. Reactant natin, okay. So, sa reaction na to, barium iodate, nag-dissociate siya into barium ion and dalawang iodate ion.
parehong in aqueous form. Kasi bakit? Equilibrated daw sila with water. Ibig sabihin, inihalo yung barium iodate na solid sa water. Kaya paglipat nila dito siya ay aqueous form na. Kumbaga tubig na may barium ions at iodate ions. So product over reactant. So yung denominator daw ay nagre-represent ng molar concentration ng barium iodate in solid form. So ito daw ay phase that is separate from but in contact with saturated solution. So ibig sabihin, hindi daw siya pure solid. Kasi nga, hinaluan siya ng tubig eh. So parang in contact daw siya with a saturated solution ng tubig. Kaya kailangan, sabi ko sa inyo, na-imagine natin, word per word, equilibrated with water. So si barium sulfate daw, para siya ay mag-dissociate in barium ion and iodate ion, siya daw ay hinaluan ng tubig. Okay? So the concentration of the compound in its solid state is constant. So mangyayari, number of moles daw ng barium iodate divided by yung volume of the solid barium iodate na constant no matter how much excess solid is present. So therefore, the previous equation can be written in form this one. Okay, so ito daw ay constant na, yan, Kp, or ito daw ay yung solubility product constant. So new constant is called the solubility product constant or the solubility product. So kailangan daw naintindihan natin itong equation na ito, which shows the position of the equilibrium depending on the amount lang ng ating product and independent naman of the amount of barium iodate dahil solid siya. So, ibig sabihin nga daw, dahil siya ay solid, in solid form, kahit gaano kadami siya doon, ay solid siya eh. Hindi magmamatter yung kanyang molar concentration doon sa tubig kasi solid pa siya. Nagigets nyo ga? Hindi niya maa-alter yung concentration ng tubig as barium iodate kasi hindi siya soluble. Hindi siya humahalo readily sa tubig. However, yung kanyang dissociated or yung ionized form niya na barium plus or barium 2 plus at iodine, oxygen, IO3 negative 2, since nakahalo na siya sa tubig, may effect na siya sa concentration ng tubig. Yung solid product, kaya hindi natin pinapakialaman ang pure solid, hindi natin siya kasama sa equilibrium concentration kasi kahit nga naman daw gano'n siya kadami doon, ay wala siyang epekto doon sa kanyang pinagkakalagyan kasi intact siya, solid siya. Para ka naglagay ng bato sa tubig. So, yung bato na yan, hanggat hindi yan natutunaw, hindi yan na-dissociate, yung bato na yan, ang bato ay bato at ang tubig ay tubig. Pero kapag ka naghalo ka ng buhangin, ang buhangin mag-disperse siya sa tubig. Hahalo siya in a way, pero hindi niya madidissolve. Parang ganon. No? So, same, ito yung concept. Kaya kapag ka pure solid, hindi natin siya ipinagsasali. Halimbawa daw, saturated solution daw ng magnesium sulfate, 2.4 times 10 to the negative 6 molar, and ang phosphate daw natin ay 1.6 times 10 to the negative 6 molar. Ano daw ang solubility product ng magnesium phosphate? So,
from magnesium phosphate, yan, saturated solution, yan. Magnesium phosphate daw na pure solid, ay hindi pala, na solid, ay mag-undergo ng dissociation into magnesium and phosphate. So, binalanse lang yung equation. So, ginawa siyang magnesium and phosphate. Ba't gano'n? Hindi ka dapat 8 times. Computin nga natin. Ba't naman naribitin? One-third times 2.4 to the negative 6 daw ang molar times dapat ito. 1/2 times okay. Ginawang 1/3. Pwede naman siyang gawing exponent. Hihirapan pa ako nito Raise to, tingnan na natin kung pareho lang ang sagot. Negative 6 raised to 3 times 1.6 raised to negative 6 raised to the square. Uy, bakit mali? Okay. Ba't mali? Paano na ko yung 8? Balance ba? 3 magnesium, 2 phosphate, 8 oxygen, 8 oxygen. So, dapat product over reactant. So, magnesium times phosphate over magnesium sulfate, magnesium phosphate. Tapos, cross multiplication. Ba't ito pinag-equal? Ito naman hindi naman pinag-equal. O, diba? Ba't ito yung mali? What's going on? 1/3 times 2.4 raised to negative 6 times 1/2 mali pa rin. Na-compute nyo? Tinry nyo bang computein? Mali. Bakit 3.58? Saan ka nang galing? Ay!
Na-try nyo? Pero nagigets nyo naman yung concept. Hanap nga tayo ng mas matinong example. Solubility product calculation. Constant equation. O, tama naman tayo. So, KSP ay positive ion, concentration daw. Cation ng, ito siya eh. Okay. Ayan, di ba? Bakit mali? Balik na. Kung ang concentration daw ng magnesium kasi yung ating positive ion. Di ba? Magnesium plus 2 siya. Tapos, siya ay 2.4 to the negative 6 raised to relative concentration. Cation in a relative concentrations of A and B. Oh, di ba? Tama naman. Kasi yung example natin. Try natin nga dito. Ang pangit ng example ng inaway. So, kunwari daw ito, nababasa nyo ba? O, pinahanap sa atin ng solubility product constant ng lead 2 chloride. Kung 50 ml daw ng saturated solution ng lead 2 chloride ay merong 0.220 grams ng lead chloride dissolved doon sa saturated solution na yon. So, una, isulat daw natin ang equation ng dissolving ng lead chloride and the equilibrium expression for the dissolving process. So, lead chloride ay ito, PbCl2, solid daw siya. And then,
Nakikita nyo ba? Magdi-dissociate daw siya to Pb2 or lead 2 plus. So, ito yung cation natin. Plus 2 Cl negative aqueous daw. Pareho silang aqueous form na kasi nga nasa saturated solution sila. So, sabi, ang formula daw natin ay cation, concentration ng cation and times concentration ng anion. So, cation is your positive ion, anion is your negative ion. Ano? So, pinakalculate pa. Dito kasi ang binigay sa atin ay volume at saka grams. So, ibig sabihin, itong grams, 0.2207, 2207, i-divide pa natin yan sa molecular weight ng lead. Hanapin natin periodic table. So, kunin natin yung lead, PB. Ay, nasaan ang PB? Nalula ako. Ito. Kita nyo ba? So, 207.2. So, ilagay nyo lang sa calculator, 0.22. Ano nito? 2207. Yan. 0.2207 grams. So, ita-times natin siya to 1 mole ng lead chloride. So, over, di ba, PbCl2. So, 207.2 plus Cl2. So, 35.45, dalawa siya. So, plus 35.45 ulit. So, mako-convert na natin siya. Ito na yung moles niya. 7.9360 times 10 to the negative 4 divided by yung 50 ml times 1,000 ml over 1 liter will get, ayan, 1.58719. Tama kaya? Times 1,000. 278. Tama naman. Di ba? 207.2 plus 35.45 plus 35.45. O tama, 278.1. So, ang mangyayari, 0.2207 divided by 7. Okay. Tapos, meron na tayong mole. Divided by, yan, 27, ay sorry, ano nangyari? 2207 divided by 278.1. Ayan, itong mole natin. Divided by 50 times 1,000. Ay, 50 ml. Ay, sorry. 50 over 1,000 pala. Kaya pala ako mali. Yan. So, nakuha na natin. Nakuha nyo? Nagko-compute ba kayo? Ala, parang hindi sila nagko-compute. O, ayan, si Michelle nagko-compute daw. Paano yung iba? Nakuha nyo ba? Ay, yan na naman. Wala na naman tayong, wala na naman. Ayan, yan. Wait lang. Background kasi. Pangit kasi nung likod ko dito eh. Ayaw. O, sige. Pero yon, so dapat ang lalabas ay 0.01
158-719-8849. Okay? So, ganon. Ito yung 0.0159 na molar. Tapos, ito, nakalong method. Gumamit siya ng ice table. Ay, initial concentration, change in concentration, equilibrium concentration. PbCl2 daw, solid. Initial concentration, wala pa daw. Tandaan nyo pa ba to sa GenChem? Yung ice method? Tandaan nyo pa? Ala. So, initial concentration, dahil ito yung initial reactant. So, PbCl2 solid siya. Wala siyang pakialam sa concentration. Initially, wala pa namang lead ion at chlorine ion. So, 0 pa yung concentration nila. And then, nagkaroon ng change in concentration. Bakit ito naging negative? Kasi siya daw ay na-dissolve. Si PbCl2, nag-negative 0.159 m kasi na-dissolve siya. Si ion, si Pb2+, si lead ion at si chlorine ion, pareho silang positive kasi sila ay na-form. Okay? Na-dissolve, tapos na-form. So, bakit si Pb2 ay 0.159 molar? Kasi 1:1. O, di ba? 0.159 molar. So, isang lead sa PbCl2, isa lang din dito. 1:1. So, times 1/1 lang yan. And then, pagdating dito, ilan? So, dalawang chlorine over isang PbCl2. So, times 2/1. So, 0.0159 times 2, lalabas yung 0.0318 molar. Okay? So, equilibrium concentration nila, ito daw ay less solid. So, ito, 0. Ayan, naging less solid daw si PbCl2, nagkaroon ng dissociation. Hindi naman sinabing total dissociation, parang siguro partial, kaya tinag nila yan as less solid. And then 0 plus 0.0159 ay yun din. And then 0 plus 0.318 ay yun din. And para makuha natin ang KSP or sustainability tuloy, solubility constant. So, itong formula, Pb lead, lead ion na 0.159. Ito kasi ang gagamitin natin, equilibrium concentration. Okay? 0.0159 times 0.318 dahil siya ay 2. So, raised to 2. And then we'll get, tingnan nyo nga kung kapareho. Pangit no example kanina. Bakit yung naging 8? Times 0.0159 times 0.318 0.0318 squared. Ayan. So, makukuha natin yung 1.61 times 10 to the negative 5. Nakuha nyo ba? Sino nakakuha? O, si Michelle lang talaga. Si Aljen. Ayan. Okay. Si John Troy. Uy! I see familiar names. Charis. Okay. So, ganon yung pagkuha. Balikan nga natin to. Naiinis ako dito sa ano natin sa lecture natin. Parang wrong. O, ito pala. O, gamitin daw natin to. So, halimbawa daw ay solubility ng ionic compound in pure water. So, estimate the solubility daw ng silver chromate sa pure water kung ang solubility product constant daw ng silver chromate ay 1.1 times 10 to the negative 12. So, una, isusulat muna natin ang kanyang balance equation. So, silver chromate na solid
will yield dalawang silver ion and chromate ion. So, ito ay complex ion. Magkakasama sila. Okay? And then, so yon, dinagdagan niya lang ng 2 para mabalanse yung equation. Kasi may 2 dito, so dalawang silver na, and then isang chromate ion. So, okay na. So, ang kanyang solubility product constant ay cation, which is silver, raised to yung kanyang stoichiometric coefficient na 2, and then an ion, chromate, 2 negative. Okay? So, hinahanap ay solubility daw nitong silver chromate. Okay? So, initial concentration, ice, ito yung ice, kaya siya ice. Initial, change, equilibrium. Tandaan nyo na. Ginawa yan sa Jankem. Lalahanin nyo lang. Okay? So, iti-table nyo lang ulit. Silver chromate, silver ion, then chromate ion. So, initial concentration, all solids, si silver chromate, wala pang silver ion, wala pang chromate ion. And then, change in concentration, yun ang nawawala. So, let, itong solution ng silver chromate, let X natin yan. So, negative kasi, na-dissolve siya. And then, dahil na-form ang silver at ang chromate, sila ay positive. So, kunin natin ang kanilang stoichiometric relationship. So, sa isang silver chromate daw, may mapuproduce na dalawang silver ion. Kaya siya ay naka-positive 2x. Sa isang silver chromate, may mapuproduce na isang chromate ion lang. Kaya siya ay positive x lang. And then you combine. So all solid, dahil partially ay may na-dissolve na part, so less solid na siya. And then 0 plus 2x is 2x. 0 plus x is x. And then, substitute natin yung value. So given tayo ng solubility product constant for silver chromate na 1.1 times 10 to the negative 12. So, yun si KSP. So, substitute lang natin dito, 1.1 times 10 to the negative 12 si KSP equals 2x for silver raised to 2 and then x si chromate. And then, ship solve. O, type nyo. 1.1 times 10 to the negative 12 alpha equals, or alpha solve equals quantity 2 alpha x squared times alpha x, and then ship solve. Naku, matagal to kasi naka-square yung ano. Yan. So, we'll get 6.502952 or 6.503 times 10 to the negative 5 molars. Okay, nakuha nyo? Sino nag-try? Si Aljen. Si Michelle ulit. Si Jana May. Ayan. So, ganon ang pagkuha ng solution. Nakakainis yung isa. Hindi natin makuha kung paano iyon nangyari. Sige nga. Balikan nga natin. Baka masosolve na natin. Going back. Okay. In a saturated solution ng magnesium phosphate. Sige nga. Na-challenge ako dito. Naiinis ako. Wait lang. Kuha ko notebook. Try natin Heiss method. So, meron daw tayong magnesium phosphate.
MgPO4. Kasi ang magnesium ay, ano bang ano ng magnesium? Ay, hindi kita. With electronegativity. Periodic table. Di ba? Ang tagal kapag ka hindi hindi mo alam ang iyong ay, ang liit. Oxidation number pala. Okay. So, oxidation number ng magnesium ay 2. Tapos, oxidation number of phosphate ay positive 2 din. 3. Oh! So, mali ang formula na rin. Tama. Ito, tama. Mg3, PO42. Tama naman. Mg3, PO42 ay mag-yield ng magnesium 2 positive plus isang phosphate negative 3. Okay. Dalawa para balanse. So mag-a-ice method tayo. So si magnesium all solid. Tapos Mg2 plus 0. PO4 negative 3, 0. Change ay, ano pinahanap niya? Change nito ay, oh, yun na nawawala. Okay. Tapos, wait lang. Solve din kayo. Susolve ko din. Sa isang Mg3PO42, may tatlo tayo. So, negative X, positive 3X, tapos dalawang positive 2X. Tapos daw, in a saturated magnesium Chemerlu, ang magnesium daw natin, so ito daw ay magiging less solid.
So, si magnesium daw ay magiging 2.4 times 10 to the negative 6. Tapos, bakit gayon? Tapos, 1.6 times 10 to the negative 6 molar. Bakit? Bakit mali? .4 divided by 3. 0.8. 1.6 divided by 2. Okay. So, kukunin natin na tapos 1.6 times 10 to the negative 6 raised to 2. Tapos ito ay 2.4 times 10 raised to 3x raised to 2x. Hindi. Mali. Inis ako dito sa problem na to. Nakuha ko na, hindi ko siya ma-explain. To the negative 6 molar equals bakit 8? Ba't mali ako? Divided by 3. Wait lang. So, para okay. 3x over 2.4 times 10 to the negative 6 equals 2x times 1.6 times 10 to the negative 6. So, 3x over 2.4 to the negative 6 equals 2x 2.4 raised to negative 6 over 3. Pero nakaano siya? Yun nga, 8 times 10 to the negative 7. Kasi na ako 0.8 eh.
Kasi tingnan nyo, 1.6. Sige nga, wait lang. We'll figure this out. 1.6 to the next. Meron pa naman ako 2 minutes. Over 2x. Mali. Negative 6. 2.4. Hindi ako makakatulog. Hindi ko ma-solve. Ganun ba kayo? Tagal lumabas. Mali. Kasi kapag parang magre-ratio kasi sila para lumabas si magnesium phosphate. Kasi 'di ba sa ICE method, ba't ganyan ayaw lumabas? Kasi 'di ba sa ICE method, magiging ano siya, parang pag kinuha natin yung ratio 3x, positive 3x, tapos 0 plus 3x ay 2.4 times 10 to the negative 6. So kapag dinivide natin yun, 8 to the negative 7 naman ang nalabas. Ano ba to? Mali ba to? Mali ba tong problem na to? I-void na ba natin to? Oh, 8 to the negative 7 talaga. Diba? Kasi kahit i-divide mo yung 1.6 to the negative 6, divided by 2, ang lalabas ay ganun din. 8 times 10 to the negative 7. Void ba to? Ang pangit naman, ba't mali? Ba't mali? Naintindihan natin kanina nung ano. Naintindihan natin kanina yung iba yung ano natin. I-void ko na to. Pa-void po. Ma'am, pa-void po. Mali, di ba? Pero isa-send ko tong link kung saan kayo makakakuha ng ano. Oo. Force EBIC. Both to EBIC. Isa-send ko tong example. Ayan. Ito yung link. Kopyahin nyo tong link. Dito tayo kumuha ng example kanina. Sa Purdue. Okay? Ay nako, pinahirapan ako nito. Very wrong naman. Tingnan mo, putol to 1.6x. Ano ba? 1/2 equals 1/3 times. Ano ba? Kulang. Everything is kulang. Feeling ko kaya naging 8 to. Kasi ito mali. Na? Ayoko na. 2.4. Ayun na daw pero nagko-compute pa rin. Times 3x. Tingnan natin. 3 pa equals 1.6 times negative 6 times 2x. Oh, nag-zero na. Wala. Nagsisiro siya kapag ka pinag-equate ko. Ang kulit. Oh, void na to, void. Void. Okay. So, on Thursday, ito yung i-discuss natin, continuation. Pero nagigets nyo yung ano, nagigets nyo yung 1/2, 1 times 10.
O, tama. Ganon din ginawa ko kanina, Aljen. Yung tinanggal ko yung times 10 to the negative 6.8 naman nga ang nalabas. Mo 1/2. Ganon din yun eh. 1.6 times 10 to the negative 6 divided by 2. Ang lalabas pa rin ay 8 times 10 to the negative 7. Hindi siya dapat 8 molars lang. At saka napakalabo naman. Tingnan nyo naman. Ka-cute-cute naman. Tingnan mo yung mga nauna nating example. Ang concentration ng ating reactant ay halos kadikit lang supposedly ng concentration ng ating mga product. So parang kung yan ay to the negative 6, so dapat to the negative 6 lang din or to the negative 5 yung magiging concentration ng ating reactant. Napakalabo naman, naari ay 8 molars, napakalaki, tapos kaliliit ng concentration ng kanyang mga ion. Diba? Void ito, void. Mali. Mali yan. Pinabubulaanan ko, nakasulat dyan. Hindi ako gumawa ng ano na ito. Hindi ako gumawa nito. Something is wrong. Okay? So, next meeting will be continuing to discuss itong effect naman ng common ion sa solubility precipitate. So, common ion, di kapag may parehong ion, halimbawa niyang barium, diba? Dito pa lang siya gumamit ng ice method. Dapat ginamit na niya kanina. Bukas, sa Thursday pa tayo tuturuan ng ice method. Nanggigigil ako. So, ganito yung mangyayari. Nagiging additional siya dito sa equilibrium. So, 0.5 plus x. Okay, so yan yung ating pag-aaralan on our next meeting. Tingnan nga natin, baka ito mali na naman. So, kapag mali ang nakalagay sa PowerPoint, maghahanap tayo ng ibang equation para naiintindihan natin. Ano? And then, we'll be discussing buffer solutions. Ano pa ba? After kasi, ito kasi ay mga, ano ba tawag dyan? Ito kasi ay mga prerequisite nung module number 4 natin. Look. Module number 4, nandito na tayo sa exciting part ng analytical chemistry, which is the gravimetric methods ng analysis. Okay? So, ito talaga ang hard. Kasi, ano to eh, yan, nagpe-precipitate na tayo ng mga solid. So, yung lahat na pag-aralan natin from identification ng ating concentration up to the computation ng equilibrium constant ay i-apply na natin dito sa gravimetric computation. Ayan, mga ganyan siya. So, pinahanap ang analyte. Ayan. Okay, so that's gravimetric method, and then to be followed by titrimetric method, or ito na yung nagtatitrate, titrimetry. Okay, ayun. Alright, so pag-aaralan din natin si Henderson-Hasselbalch equation.